The cheerful giver. Ano po ba ang cheerful? So dapat po masayahin. Siguro, oo, may galak. May galak. Isang pagbibigay na may galak, no? So, alam po natin na ito po yung makikita sa scriptures ng 2 Corinthians 9:7-10. Sabi nga dito, so let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Actually, ano ko na lang po, testimony ko na lang po yung, ewan ko kung na-share ko na to, no? Pero kung narinig nyo na po ito dito, para po ito sa hindi po nakarinig ng how I started my tithing. Sa amin po, nung nasa Pilipinas pa po ako, naano kasi ako sa oblige. Na-oblige po kasi ako dahil yung papa ko kasi pastor. So parang, nafe-feel ko yung parang, alam po natin yung doon kasi sa Pilipinas, nagbibigay tayo ng may binibigay po monthly sa church, ang church para sa pastor. Hindi man po sabihin natin na sahod kasi kung nandoon ka sa isang medyo remote, kunti lang talaga din ang income ng church. So magbibigay ang church ng pera sa pastor. So it's like a love gift kasi hindi naman yun makakabuhay yung binibigay ng kasi kunti lang din. So nung kami nung medyo nagkatrabaho na kami, so parang yung pressure nasa amin na magkakapatid. Kasi dapat buhayin natin ang pastor. Parang ganon. Dapat magbigay tayo sa ating mga tithes kasi doon kukunin yung pamigay ng pastor. So parang, kahit medyo mabigat, kasi na-oblige kami. Kasi kailangan namin, nakakahiya kay pastor, uuwi walang dala. Parang ganun ba? Nakakahiya ang pastor, hindi namin nabigyan ng kanyang monthly sahod or monthly love gift. So, yun ang namin. Pag nagsasahod kaming magkakapatid, nagbibigay kami. Pero ako, parang ganun yung ko, parang na-oblige ako dahil nahihiya ako. Nahihiya ako na, bakit hindi ka nagsusupport sa church? Na alam mo naman na mas matitingnan ka kasi kayo ang may trabaho. Parang ganun ba? So, yun po ang start na-motivate akong magbigay. Parang ganun. Dahil nahihiya, dahil obligado. Pero as time goes on, nag-iba po yung estado ng pagbibigay ko. Yung state of mind ko, hindi na dahil hindi siya dahil obligasyon kong magbigay dahil ang pastor namin nangangailangan. I was convicted dahil alam ko na ito yung gusto ng Panginoon. I have to give because this is parte ito ng Panginoon. Hindi to akin. Paano na lang kung ang kalakasan ko ay kunin ni Lord? Dumating sa puntong ganito, minsan hindi ako nakakapagbigay dahil, alam mo yung sabi mo, kailangan kong mag-set aside para sa pamilya, para in case of emergency. Pero minsan kasi parang mali kasi. Ano mo yung pagbigay sa Panginoon dahil kailangan mo medyo mag-save ka para sa emergency. Pero kung unahin mo kasi si Lord, kung may emergency, dahil alam mo magbigay ka kay Lord, inuna mo si Lord, pag dumating ang emergency, may gagawin ang Panginoon. Oo. Gagawa siya ng kapamaraanan. Alam mo yung panahon na minsan hindi ako nakakapagbigay, minsan tatawag yung asawa ko, medyo pangit yung pakiramdam ko, sa barko kasi yun siya that time. Medyo, kasi may kidney stone siya. Yung parang ganun, pag uwi siya, pupunta agad kami sa hospital. Yung parang ganun. Yung impon mo, nauubos dahil sa pagpapa-hospital. Dahil nga nag-set aside ka ng mga emergency thing. At inano mo yung para sa Panginoon. Ganun. Kaya sabi ko, Lord, para to sa'yo, Lord. Yung kalakasan, kung hindi yung kalakasan na ibinibigay nyo sa amin, wala kami eh. Kung hindi yung grasya, yung work na mayroon kami ngayon, kung hindi namin bibigay ang para sa'yo, ito'y wala eh. Wala pa rin, walang saysay yung savings namin. Kung at stake naman yung tithes and offering, at stake naman yung para sa Panginoon, wala. Kaya, noon yun, sabi ko,
hindi dapat ganito pala ang motivation ko. Dapat because I love the Lord. Because I want to obey the Lord. Kasi sabi niya, if you love me, yung lagi kong inano, if you love me, you will obey my commandments. At ito ang sabi ni Lord, bring the whole tithes into the storehouse para may makain. Hindi para may makain si pastor, para hindi lang po may makain ang mga nagsisimba. Para may makain yung mga tao. Anong kakainin nila? Yung spiritual food. Yung isi-share ng pastor, yung isi-share ng deacons, yung isi-share ng lay preacher na naaabot doon sa mga kasuluk-sulukan ng mundo. Kaya dapat po yung puso natin, we have this gratefulness, cheerfulness na magbigay sa Kanya. Kahit yung pinaka-last of your cents. Mahirap, di ba? But we need the Holy Spirit to convict us. To give us this heart. It's a process po mga kapatid. Hindi po yun siya parang ngayon dahil narinig ko, magbibigay ako. Minsan po, nagpa-process po yun eh. Mahirap po kasi minsan magbigay. Pero sabi nga last Friday, paano mo tayo makaka-receive kung lagi na lang tayong ganito? So, kaya kailangan natin i-open ang ating hands so that we can receive another blessing from the Lord. So sa araw na ito, we encourage everyone as the Holy Spirit speaks to your hearts. Kung ano po yung sinasabi ng Holy Spirit, gawin niyo po. Kasi yun po ang tama. Let the Holy Spirit guide your minds. Let the Holy Spirit guide your thoughts. Let your hearts soften para marinig natin ang sabi ng Holy Spirit. So mga kapatid, let us all rise and let us give cheerfully kasi yun po ang sabi ng Corinthians. Ibalik po natin ang para sa Diyos. Amen.